Idol, so magandang umaga sa inyo, no. Ito magtuturo ako ng basic lang, no, ng paano ba magbukas ng oxygen tank, yung oxygen cylinder at saka itong acetylene cylinder. So paano ba magbukas para maiwasan natin yung high pressure, at saka minsan kasi yung iba ay hindi nila alam kung paano ang tamang paggamit ng mga regulator natin, no? Yung iba kapag sumasabog ang hose kasi overpressure, no? Kahit na hindi naman kailangan na malakas ang pressure talaga, kasi gaano lang naman kanipis yung one. Okay lang siguro kung yung makapal na yung ikakating mo, yung puputulin mong metal makapal. Pero kapag manipis lang, hindi na kailangan ng high pressure. So ganito mga boss, halimbawa nakasira to, no. Ang una yung gagawin dito mga boss, yung handle natin dito sa valve nya, buksan nyo muna. Siguraduhin na walang oxygen dito at walang acetylene. Pag bukas nyo na, isira nyo na. Pag wala, sira natin. Tapos dito na kayo. So bago nyo buksan to at bago nyo rin to buksan, ang una nyong gagawin ay luwagan nyo muna yung regulator, no? Luwagan para kapag nagbukas ka dito, so dito lang, hanggang dito lang yung pressure nya at hindi to magos dito. Dahil wala pa nga itong hindi mo pa siya inupin yung regulator, no? So maluwag pa yan. Kapag hinigpitan mo kasi ito bago lalabas ang oxygen dito, dapat nakahigpit ito kasi yung pressure regulator nya. So i-off mo muna yung kanang mga regulator, off muna. So ngayon buksan natin yung dandahan lang. So nakita nyo, binuksan natin. Huwag nyo i-pull, okay lang yan, basta So ngayon siguraduhin nyo na nasira na yung kanyang handle, na hindi na lumabas dito. So isira nyo muna. Ngayon na mga boss, dito dandahan yung ikutin. Ako kasi kapag nagsusulda lang ako ng mga maliit, ng mga steel plate na maliit, saka magagamit ako ng silver rod or bronze rod. Kapag nag-welding ako ay nasa 15 lang or 20, 15 PSI lang yung dyan lang ako. Yan, hanggang 15 lang tayo mga boss. Kita nyo, wag na sobra, grabe na yung iba ay umabot ng 40, 50. Wag na, lang, sandali, sira ko muna, buksan. Hanggang 50 lang tayo mga boss, 50 lang tayo ha, kasi magsulda lang ako. So hindi na tayo at dito na mga boss, luwag din. Buksan nyo lang konti. Bukas na. Ngayon sira natin. So tingnan natin, ikutin natin yung regulator clockwise. At ang gagamitin ko dito ng pressure mga boss ay nasa 5 PSI lang, kasi nga magsulda lang ako. Pero kung mag-cutting kayo, medyo pwede nyo na gawing mga 10 or 8, yan ganyan. Mag-cutting kayo ng mga metal na manipis. Hindi naman kailangan ng sobrang lakas. Ayan, naka 5 na tayo. Kung nakita nyo, 5 na. So medyo yung camera natin. Ayan, naka 5 na tayo mga boss. So itong handle natin ay hindi pa to naka-open, sirado pa yan. So buksan natin mamaya pag nagsulda na tayo. Pero yung pala mga boss, yung kanyang flame, no, yung mixture ng oxy acetylene welding ay mayroong klase-klase yan, depende sa application, no. Pero kapag nagsulda ka, nag-welding ka, ay neutral flame ang gagamitin mo. So papakita ko yan sa screen, no, yung kanyang kung yung neutral flame nya, at yung oxidizing flame, at yung carburizing flame.
So may mga application yan. So tingnan, subukan kong ano sa inyo ang mga application yan kung kailan sila gagamitin. O kung mag-welding ako mga boss, ang neutral flame ang gagamitin ko or magsulda ko, neutral flame ang gagamitin ko. Magdepende sa ano eh. Kasi kapag nag-welding ako, siyempre mga metal steel yon. So neutral flame. So 50-50 yun mga boss. 50% yung acetylene gas, 50% din yung oxygen. So sa nakikita nyo ano, picture dyan, nakikita nyo yung kulay nya. So ano yun sa pag naka-actual na kayo ng set ng inyong hangin at oxygen, sundan nyo lang yung picture, masusunod nyo yan. At intindihin nyo lang ng mabuti kasi ako walang nagturo sa akin ito kung paano ako magtimpla, no? Paano ako magtimpla ng hangin sa acetylene. So based lang sa research ko, no, nag-research na ako kung paano hanggang sa na ano ko kasi nung una takot akong bukas nito, takot akong gumawa nito kaya baka yung manipis na metal ay mabubutas lang dahil wala tayong kalaman pagdating dito. Pero dahil nasa shop tayo nagtatrabaho, so kailangan talaga marunong tayo sa mga ganitong gawain. Stick welding, oxy-acetylene welding, kahit hindi man ganong masyadong maganda yung ano natin, yung kaliskis type, pero at least kaya natin, di ba? May grinder naman. Pero kapag practice ka ng practice, makukuha mo yung kaliskis type, makukuha mo yung ano, yung technique, no? So depende yan sa gagamitin din natin na welding tape, kasi kapag sobrang laki na rin ng welding tape, so hindi mo makukuha yung ano, lalo na kapag manipis lang yung gauge 16 or 18. So dapat sa mga plate na yan, ang gagamitin mo ay yung ano, yung tape na welding tape na ano, 0 or 1. Lalo na kapag ikaw ay latiro ng isang sasakyan, yung mga steel plate ng sasakyan masyadong manipis lang, so mas maganda yung 0 or 1. Pero para sa akin yung 0 yung mas maganda, para hindi ka kapag kasi nag-overheat yung steel plate, kasi nagtutwist kasi yan, so ma-disalign na yung kanyang ano, alignment. Okay, so hanggang dito. At sa pagkabit pala nito mga boss, diba, ikabit nyo yung regulator dito, so ikabit nyo yung kanyang mga fitting nya. So mas maganda mga boss, mag-ano kayo ng sabon, i-ano nyo sa tubig. So tingnan nyo dito, ibuksan nyo muna yung ano, i-open nyo muna yung regulator, yung walang pressure talaga. Tapos tingnan nyo dito, buksan nyo ng konti, tapos anuhin nyo ng sabon dito, magano yan. Pag may bubble, sigurado may leak yan. Pero tingin ko minsan lang kasi mag-leak yan, kasi yung brass na ano, no, fitting, no, minsan lang mag-leak yan kasi sobrang kapit na kapit yung kanyang joint nya. So ganun din dito, anuhin nyo lang ng sabon. Okay mga boss. So sa pag ano pala, sa pagpapita ko mamaya, no, pag bukas nito, siyempre kapag nagsindi na kayo, unahin nyo muna yung ano, yung acetylene. Ano lang, kaunti lang na bukas, tapos sindihan nyo ng lighter, tapos timpla nyo siya ng oxygen dito. Itimpla nyo dandahan, huwag nyo biglayin kasi mamamatayan. So mamamatay yung ano, kasi kapag nabigla. So dandahang open, kahit na konti lang, kunting-kunti, tapos sindihan. Pag ignite nyo ng lighter, so ano yan, mag-aapoy yan. Saka nyo na ano, saka nyo na unti-unting buksan yung hangin. Dandahan lang. Kasi kung biglayin nyo yan, sigurado ano, mamamatay yung ano, apoy natin. Okay? So madali lang magano ng acetylene. Ito mga boss, so di ko na lang ipapakita sa inyo kung paano ako mag-welding kasi yung cellphone ko ay ma-expose sa init mga boss, no. So napakita ko lang dito kung ano yung gagawin natin sa unang bukas. So buksan natin yung acetylene, dandahan lang, yung konting-konti lang, tapos sindihan natin yan. Okay, kapag nakaganon mga boss, so konti lang, dandahan yung buksan yung hangin, huwag nyong biglayin kasi mamamatay. O biglayin ko, di ba, mamamatay yan.
Kita nyo. So ngayon, sindihan natin ulit. Yan. Makikita nyo, dandahan tayo natin buksan yung ano natin, yung valve ng hangin, itong green. Oxygen natin, dandahan. Yan. So, pangit lang yung nozzle natin. Kasi number 3 ang nozzle na to. Wala kaming 1 dito at saka 0. So, yan mga boss, yan na yung neutral flame. Pero pangit yung welding tip na ginamit ko. Kasi kapag maganda kasi yung welding tip mga boss ay hindi yan maghihiwalay yung ilaw niya. So diretso yan. Hindi nakaganan. Kung makikita nyo, wasak. No? Wasak siya. Pero kapag malinis na malinis yung welding tip mo ay hindi yan magkaganyan. So ngayon magsisimula na ako mga boss. Di ko lang ipakita sa inyo pag resulta, no? Kasi yung basic lang naman na tutorial ang ginawa ko. Yung basic lang na pagbukas ng oxygen at acetylene cylinder para maiwasan natin sumabog yung mga twin hose natin at magtagal. Okay? So ito na siya mga boss, no? Gawin na lang natin ito ng konti lang. So adapter kasi ito ng temperature cylinder ng makina. Kasi kinundim kasi. So ngayon gagawa na lang ako adapter to. So gawin na natin ng konti mga boss. Yan, sa bronze rod yan. Okay. Ngayon, patayin na natin yung ating oxygen at acetylene. So dito, naka-close pa to. Paano ba natin patayin mga boss? So dito lang, patay. Tapos, luwagan natin. Ayun. At ito, patayin din natin. Off natin. Pag off na, luwagan din natin yung regulator para ma-release yung pressure. Tapos buksan nyo dito mga boss. Yan. Buksan. Okay, wala nang ano yan. Wala nang laman. Close. So ganyan lang ka basic lang mga boss. Siyempre mga boss. At siyempre mga boss, ito na siya. Yan o. So ang ginawa kasi dati, ito lang yung natira. Tapos ito. So kinundim dito, nilagyan ng ano ng Dibcon epoxy, no? Dibcon. So wala ito. So walang lalagyan ng temperature cylinder kasi yung temperature cylinder ay nilagay doon sa thermostat cap. So hindi naman yun ang kanyang lagayan. Iba ang nakalagay doon, yung electronic type na cylinder. So ang meron tayo yung ano, yung tube type. So kailangan dito yung nakalagay. So ano, naghanap na ako ng nut para dito natin ilagay yung ano. Magkaparehas lang naman yung kanyang thread pitch. So lagyan na lang natin ng thread locker dito, tapos ikabit natin mga boss. Okay. So buti na lang at kaya nating mag gumamit ng acetylene. Pwede rin welding, pero pag welding kasi stick welding gamitin mo ay di natin minsan may bubbles yung ng ilalim, naglilik yan. Hindi katulad nito or yung yung silver rod sana yung gamitin ko, pero napaisip ako kasi makapal kasi yung nut. Kaya na lang, bronze rod na lang ang ginamit ko. So may grinder naman tayo. Yan. At dito mga boss na ikabit ko na. Ayan. So okay naman siya. Wala naman siya sa gabal. So yan talaga yung lagayan sa original mga boss. So nakita ko lang sa service manual, no, kasi bumili yung amo ko ng service manual ng saksakyan na to. Okay. So hanggang dito lang mga boss, no. So sana meron kayong natutunan na konti mga boss. So kaunti lang, basic lang yung ginawa natin, pero sadyang napaka-informative ng
ginawa kong video ito. So hindi tayo expert sa ganitong gawain mga boss, no, pero at least mayroon din kayong kunting makukuhang kaalaman. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood.